Guys, magandang hapon sa inyong lahat. Kagigising ko lang guys. Sarap ng tulog ko. Medyo kumukulimlim yung araw. O yun, wala lang araw. Kaya lumabas ako dahil nanap ako na makainan ng hapunan. At maaga pa naman. Kaya ito, pumunta muna ako dito sa park para magmuni-muni. Para makipagkwentuhan sa inyo guys. At sa mga kapanahonan ngayon na nag-iba na. Post yung aking kasamahan dati sa UAE na taga Cebu, na lakas na ng ulan sa Cebu. So ingat tayo guys, sanda ko man tayo ng Pilipinas, mag-ingat tayo, baka umulan o kaya magkaroon ng mga hindi pagandang panahon. Kaya lang ready tayo. Kaya ako lumabas para makiususun sa labas, baka uulan din dito sa Davao. Pero wala pa naman, medyo maano lang, madilim lang yung kalangitan. Hindi tayo nagwo-worry. Kaya nga malapit tayo dito sa mga bilihan na madali tayo maka-access. Tulad ako na hindi naman ako nagluluto sa aking boarding house. Lagi ako sa labas kumakain. Tulad ngayon, kakain ako ng hapunan, lalabas ako. Nakain lang ako sa kwarto ko kung magkakape ako. Kaya yan, noodles. Pero yung magluluto, wala. Hindi ako pwede pagluto. Dahil wala akong kalan, wala akong gamit, wala akong kaldero. Ang gamit ko lang doon sa kwarto, initan na tubig, maliit na platito, yung tasa ng timplahan ng kape, bowl pala ng noodles, yun lang mga gamit ko. Wala nang iba, mga instant lang ako, instant coke tulad ng noodles, coffee, tabliya, kasi maraming tabliya dito guys, yung nasa sachet, isang timplahan, sarap. Stick coffee lang naman ako, hindi na ako nag 3 in 1 kasi masyadong matamis, natatamisan ako sa 3 in 1, kaya stick coffee na. Wala pa nang nandito ko sa City, di pa ako nakapagluto doon sa aking boarding house. So yun, kasi pag bumili ako ng mga kaldero, malit na rep, lutuan, saan ko ilalagay? Maliit na aking kwarto, diba? So wala akong pwedeng malagyan. Ilalim kamay, nandun ang mga sapatos ko. So wala naman akong ibang walang comparador. Hindi kasya, maliit lang talaga aking room. Kita naman, flex ako, diba? Nandito ako ngayon sa park para sagutin yung mga katanungan nyo tungkol doon sa mga nagtatanong sa akin paano ko raw i-handle ang buhay may asawa. Parang gano'n ang kanyang tanong. Kunwari, parang sila dito sa Pilipinas nagtatrabaho, mag-asawa, paano ko i-handle sa yung mga buhay mag-asawa? Madali na lang may handle. Kailangan lang ang lalaki huwag pagpander sa babae, kasi ang lalaki nga ay haligi ng tahanan. Kailangan pakita mo na ikaw ay hari sa tahanan o hari ng tahanan, o diba? Kailangan ang lalaki talaga ang hari ng pamilya. Kaya nga tinatawag na haligi ng tahanan, diba? Depende yun guys sa maging asawa mo. Kung asawa mo ay tigre, ay hindi mo kaya yun. Ay talagang sunod-sururan ka ron. Isang grrrr, gano'n lang eh. Sunod ka na. Joke lang. Nasa yung pag-ano na guys, pag-uusap. Kung talagang mahalan kayo sa isa't isa, bigayan na lang. Pareha ka may trabaho. Alam mo naman na pagod din yung misis mo. Di ikaw na magsaing pagdating mo. Ikaw na magluto ng ulam kung marunong ka naman. Pero diba? Pero sa kanin, magluto ka. Dali naman. Kung mayroon kang rice cooker, kung wala naman, mano-manong saing. Kung ang lalaki lang ang may trabaho, ay di para naman ganahan yung lalaki. Pag uwi mo, timplahan mo na agad ng kape. Kahit walang gatas yan o wala yung cream, at least napagpalagaan mo yung pagod ng asawa mo sa maghapon sa trabaho, diba? Mapawi ika nga, matutuwa yun siyempre. Sabayan pa ng honey, pagod ka ba? Gusto mo ng kiss? Diba? Sarap, diba? Tapos mayroon kang slice bread na karidi na. Kahit palamanan mo lang ng scrambled eggs, okay na yun. At least makapapahinga yung asawa mo, meron siyang inangat-ngat, ika nga, merienda pagdating. Kung walang-wala naman talaga at hindi kaya ng budget, walang pambili ng scrambled egg at saka sliced bread, kung mayroon kayong bahaw, initin mo yon yung bahaw, lagyan mo ng tubig na konti, lagyan mo ng Milo kung may Milo, ubaltin para ng isang purado yun diba? Mga ganun. Tapos kung walang-wala talagang walang kapos talaga kapi lang talaga
Edi masaya na rin kahit paano na may kape. Pagdating niya may kape, diba? Kung baliktad naman ang pangyayari, ang babae naman ang may trabaho at ang lalaki wala pang trabaho kasi naghintay nga siya ng kanyang application, hindi pa siya nakapag-ready or sa mga katuwid o wala pa siyang trabaho, ay kailangan ipagluto mo yung misis mo. Masamasayan mo yung pag-uwi kasi iba ang pagod ng babae pag umuwi. Talaga pagod yan, talaga yung matraffic. Pakita mo na mahalaga siya. Ay iba papakitaan ng talagang sila ang talagang siga sa tahanan o sila ang haligi ng tahanan Hindi na nagsasaing, hindi na nagluluto, hindi pa inalagaan yung mga anak. Ay wag naman ganun. Kailangan pakita mo na kasi wala tayong trabaho, pakita mo na ikaw ay haligi ka nga ng tahanan pero tumutulong ka sa gawing bahay ka nga kasi nga ang misis mo ang may source of income. So ganun lang, bigayan lang. Pagka ang lalaki naman ay may trabaho pero sa abroad at ang babae dito sa Pilipinas, ang aking payo guys ay palagaan niyo yung padala ng asawa niyo kasi hindi lalim o hindi talaga masasabing masarap, maganda ang magtrabaho sa abroad guys. Talagang ang puhunan mo doon talagang pawis, pagod talaga. Talagang grabe ang pagod pag nasa abroad guys, lalo pag natrabaho ka sa mga physical na mga ginagawa. So balagan yung mga padala guys. Kung ang baliktad naman ang pangyayari, kung ang asawang babae ang nasa abroad at ang lalaki sa Pilipinas walang trabaho, palagan mo rin ang padala ng iyong misis kasi di rin madali ang trabaho ng babae sa abroad guys. Hindi naman sila namumulat ng pera doon sa abroad. May kasabihan nga diba na ang pag-abroad ay hindi lahat nag-successful nga, dahil nga 7% lang yung nag-successful sa abroad ayon pa sa mga tuturo sa amin nung ako'y nagpidos pa, yung mga nag-lecture sa amin. So yun guys, pahalagaan natin yung padala ng ating misis at huwag nating ipang inom dahil nga siyempre pinagpaguran nila yun para yun sa ating pamilya at saka sa mga anak. At saka ma-manage mo yung pag-alaga ng mga anak mo kasi nga yung babae ang madaling makahanap talaga ng trabaho guys. Kung speaking sa abroad, mauna talaga ang babae makapag-abroad. Marami kasing opportunities sa mga babae pag sa buhay abroad. So ganoon lang guys, sana nabigyan ko ng kasagutan yung nagtanong sa akin tungkol doon sa buhay mag-asawa, kung ano ang mga dapat gagawin kasi experience ko rin yan. So ganoon guys, kung kayo namang magulang napapatapos ng inyong mga anak at ang nakapag-abroad yung anak nyo, ang magulang ay walang trabaho, both mother and father, siyempre unahan nyo muna ang magulang nyo bago ka mag-ano ng luho mo. Ano naman lang yung bibili ka ng mobile, bibili ka ng sapatos, damit, siyempre padala ka sa magulang mo kasi pinaaral ka ng magulang mo siyempre, diba? Parang tulong mo lang ba, balik tanaw ka nga at huwag mo na mag-asawa agad. Ngayon yung iba kasi pagka-graduate nag-asawa agad, hindi natin yan mapigilan kasi buksan ang dami-dami at saka sa panahon ngayon kahit pa paano mag-abot-abot naman tayo sa ating magulang kahit pa paano, pero hindi responsibility ng anak na magbigay talaga sa magulang kung tutusin, at unless siguro talagang kailangan. Ganun din sa magulang sa anak, nakita niya na ang anak may pamilya na, hindi rin responsible na ng magulang na tumulong pa sa anak na may pamilya na, dahil may pamilya na ngayon at kaya na nilang magtumayo sa kanilang paa, diba? So ganun lang ang ating pananaw at payo sa mga nagtanong tungkol doon sa paano mo i-handle ang buhay mag-asawa, lalaki at babae. Yun lang may papayo ko guys. So sana nabigyan ko ng tamang kasagutan. Kung hindi man tama makapag-isip ka kung ano dapat ang gagawin. Basta give and take lang. Kailangan understanding lang yung lalaki at babae para hindi magkaroon ng kaguluhan. Kasi nga pagka hindi understanding ang babae sa asawa niya ay talagang magkagulo. Ako kasi wala problema kasi wala akong bisyo guys. Hindi ako nainom, hindi ako nigrilyo. So straight bahay talaga ako. Nung nagtrabaho pa ako dito sa Pilipinas ng araw, pag galing sa trabaho, diretso talaga ako sa bahay. At may pagmalaki ko na
talagang nagampanan naman ng aking may bahay ang kanyang ginagawa dahil lagaan naman yung mga anak. Sa pagdating ko guys, unang tinitingnan ko talaga yung ang aking mga anak. So yun guys, sana nabigyan ko kayo ng maayos na kasagutan sa inyong katanungan, ma'am, sir, sa inyong request. So yan lang guys. Yan, maraming po sa inyo. Hanggang next time kayo mag-like, mag-share, mag-subscribe sa aking channel. Big Time World TV.